Ang ating topic ngayon ay pinamagatang The Blood of Jesus Christ o ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ay, ano ba talaga ang kahalagahan ng dugo? Bakit namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus? Di ba pwede na iligtas na lang tayo ng Diyos na walang namamatay, na walang nagsasakripisyo? Bakit kailangan pa ang pagbububo ng dugo ng Panginoong Hesukristo sa krus? Ano ang kahalagahan? Yun. So, sa madaling salita, sasagutin natin sa mga pag-aaral na ito kung ano ba ang epekto, nangyari, nagawa, achievement, accomplishment ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kasi madalas sa mga pag-aaral ngayon ay hindi ito na bibigyang pansin. Kumbaga, iniisip nila ay dugo, yan? Hindi yan dapat pinapag-aralan at lalo na yung mga madidiriin sa mga topic na ganyan. O, siyempre yung mga nursing sanay sa ganyan, mga doktor. Iba paano nilang yung ayaw nilang ganyan. Parang sa tingin nila ay hindi daw yung dapat na gawing topic. So, yung may mga liberal ngayon na ayaw nila itong babanggitin, lalo na yung mga vegetarian. Ayaw nyo ng topic na ganyan na mayroong dugo, masyado daw bayolente. Pero ang tanong kasi nga, ano ba ang kahalagahan ng dugo? Yun. So, tingnan natin at makikita natin dito yung kahalagahan. Napakalinaw rito sa mga gawa, Kapitulo 20, ay inilinaw ni Apostol Pablo yung kanyang pagpapagal, yung kanyang pagsasakatuparan ng misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus na hindi siya nagdalawang isip, tinodo niya nga ibinuhos niya ang buhay niya. Tingnan niyo sa verse 24. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Isipin nyo, grabe Si Apostol Pablo pala noon, pag nangangaral ay hindi niya na iniisip yung buhay niya. Kaya nga may mga pagkakataon na halos mamatay na nga siya at binabato na nga siya ng mga Hudyo. Ganon, pinipersecute siya, tinotorture siya, pero sige pa rin siyang turo ng salita ng Diyos. Nangangaral pa rin siya ng ebanghelyo. Sabi niya rito, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus. Ano yun? Ano ba ang ministeryo o katungkulan na ibinigay sa kanya bilang apostol? Ano ang gagawin niya? Nakalagay rito na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So napakahalaga nito. Acts 20:24. Sa Ingles, kung titignan natin, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So ang ebanghelyo na ipinangangaral sa panahon ngayon ay hindi ebanghelyo ng kaharian, o ebanghelyo ng everlasting, mga ganun. Marami yan, ay iba-ibang uri ng ebanghelyo. Ang tinutukoy lang na ebanghelyo na ipinapangaral sa ngayon ni Pablo ay the gospel of the grace of God. Yan. So, yan pala ang grabing pagpapagal ni Apostol Pablo. Itinuro niya mismo na halos talagang mamatay na siya katuturo. Yan ang sinasabi sa Acts 20 verse 24. At sabi sa verse 25, at ngayon narito na lamang ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makita pa ang aking mukha. Kasi nga, yun papunta na siya sa Roma. At ayon sa history, sa mga tradisyon, pinugutan daw ito ng ulo si Pablo. Namatay siyang isang martir. So yan ay talagang, kahit yung mga Christian ng panahon na ito, alam na nila yung mangyayari. Kasi nga, time ng persecution yan ay, lalo na si Nero, matindi yun. Sinunog niya yung noon para ipag-ibintang sa mga Christian yung ganong pangyayari at ma-persecute niya ng legal. O, diba? So maraming pangyayari yan noon na pinipersecute na ng mga Christian. At sabi sa verse 26, kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Kumbaga, hindi siya konsensyado. Sabi na Apostol Pablo, wala sa kanyang maibibintang na, yan, namatay yan, di mo man lang napangaralan. Walang ganon. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 26,
Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Bakit? Tingnan nyo sa verse 27. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. O, di ba? Hindi siya magwi-witness na siya. Talagang ginagawa niyang pagwi-witness o pagsasaysay ng salita ng Panginoon. Sabi sa English nga, I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kung anong katuruan ng Diyos, yung counsel niya na nasusulat sa banal na kasulatan, ay yun ang itinuturo niya. Hindi siya nagkakait. Kasi minsan nahiya tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Ay naku, baka ma-offend yung ganun. Parang sa atin mas okay na mapunta yun sa impyerno yung kaibigan natin kaysa ma-offend siya. Kahit mura-murahin tayo ron pag nasa impyerno na siya. Di ba ako pinangaralan? Best friend pa naman kita. O, di ba? Sa tingin mo okay lang yun sa iyo. Kahit mura-murahin ka niya pag ikaw ay nasa langit na at nagkakatanawang kayo, nasa impyerno siya, parang si Lazarus noon tsaka yung mayamang hangal, ay parang sa iyo ay okay lang yun. Pero kay Pablo hindi yun okay. Sa kanya hindi siya konsensyado na sasabihin na merong nasayang na tao na hindi niya napangaralan. Talagang tinuruan niya ng ebanghelyo. Hindi siya guilty na hindi siya nangaral. Sabi rito sa verse 27, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Yun, hindi siya nahiya, di ba? Kasi tayo, ang dahilan natin kung bakit hindi natin na-share yung salita ng Diyos, nahiya tayo. Ay baka pagtawanan. O, di ba? Alam naman natin, naduduwag tayo. Hindi natin kaya ipagtanggol ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong, bakit ka maduduwag? Bakit ka matatakot? Ano ang ikinahihiya mo sa ebanghelyo o salita ng Diyos? Baka kumapahiya, ganun. Baka siya ma-offend, magtampo siya na Kristiyano pala ako, siya ateista o Muslim siya, yung ganun. May ganun bang ano? May ganun ba tayong kinatatakutan? Si Apostol Pablo hindi takot. Kaya nga sabi sa verse 24, baliwala sa kanya. Kahit patayin pa nga siya okay lang yun sa kanya. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Wala yun. Kahit mangaral siya sa mga iba-ibang religion, sa mga pagano noon, nangangaral siya. Isipin nyo, nag-ano siya sa Areopagus sa Acts 17, nag-preach siya sa mga philosopher. Hindi siya nahiya. Kahit sa mga genius na mga tao noong unang panahon ay nangangaral si Apostol Pablo. At sa mga karaniwang tao, syempre, higit sa lahat, ay winiwitisan niya ni Apostol Pablo. Kaya dito makikita natin, hindi niya ikinait ang pagsasaysay ng buong kapasyahan ng Diyos. At dito sa verse 28, ito na yung topic natin, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakyanin ninyo ng iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. O, nakita nyo? So, yung mga Christian, yung iglesia ng Panginoon, ay binili yan ng Panginoong Hesus. Hindi ng pera, hindi ng salapi, hindi ng ginto o pilak. Mababasa natin yung mamaya doon kay Apostol Pedro, yung ganyang mga pananalita. Kundi ang ipinambili ay mas mahalaga pa sa pilak at ginto. At yan ay ang sariling dugo ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Kristo ay hindi tao lang. Di ba? Hindi siya tao lang. Siya mismo ay Diyos. Kaya mapapansin nyo rito sa English, sa King James Bible, yun ang tinuturo dito. Sa Acts 20:28, take heed therefore unto yourself and to all the flock over to which the Holy Ghost, which made you overseers, to feed the church of nakalagay dyan, the church of God, di ba? Which He had purchased with His own blood. Yung Diyos mismo ay may dugo. Kung ating rito yung logical conclusion kung isasagad natin, kasi nga sa konteksto, to feed the church of God, which He had purchased, kadugtong baga, with His own blood, dugo mismo ng Diyos ang lalabas dito. Pero alam natin, syempre, ang Diyos sa kanyang sarili ay Espiritu, ayon sa John 4:24. Kaso nga, obvious naman, nagkatawang tao talaga ang Panginoong Hesukristo, Diyos siya, na nahayag sa laman, di ba? Kaya ibig sabihin, counted. Kahit yung Diyos mismo ay Espiritu, dapat na siya na ay nag-incarnate permanently. Nagkatawang tao na siya, nahayag na siya sa laman, sa katawan ng permanente, ang Panginoong Hesus, Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, yung dugo
mismo sa katawang tao niya ay counted na yon, nagdugo na ng Diyos. Bakit? Isang persona lang naman ang Panso-Kristo, hindi naman siya dalawa. O di ba? Isang persona, may dalawa siyang kalikasan. One person, two nature. Yan si Kristo. At yung isang persona niya, bahagi yun ng tatlong persona ng banal na Trinidad. Walang contradiction. O di ba? Napakalinaw ang katuruan ng Biblia. Walang contradiction yun. Kaya sa ganong katuruan, makikita natin dito na perpekto ang katuruan ng Biblia. Yung mga heretic, yung tinalakay natin ng mga nakaraang panglinggo, na may dalawang persona, na tao lang si Kristo, yung iba naman, espiritu lang si Kristo. Ay, yung mga ano yun, perversion lahat yun. Hindi siya pwedeng magbibigay ng di kaya na ipaliwanag itong Acts 20:28. Ito, anong kapaliwanagan yan? Church of God, tapos with His own blood, o di ba? Sabi nga sa Tagalog, Iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Maliban na lamang si Kristo ay Diyos. Di ba? Yan ang nakalagay dyan sa Acts 20:28. Kaya ang ginagawa nga ng Iglesia ni Kristo, ibang version ang kinukuha nila. Yung kay Lamsa, paborito nila yan. Kay Mopat, yan ang mga paborito lang. At binabago ito. Ang nakalagay dyan ay Church of Christ. So siya nga naman, kung yun ang version na kukuhain, na hindi suportado ng iba-ibang manuscript, ang kukuhain, pinipili nila yun, ay hindi Church of God ang nakalagay rito, kundi Church of Christ. Kaya papasok rito yung sinasabi lang Iglesia ni Cristo. Kasi hindi yun. Hindi yun lulusot. Sa Tagalog, hindi lulusot. Dahil ang nakalagay ay Iglesia ng Panginoon. Sa English, mas lalo na. Ang nakalagay ay The Church of God, lalo na sa Greek, Textus Receptus, na pinanggalingan ng King James. Kaya dito natin makikita na yung dugo ng Panginoong Kristo, yung tanong natin na ano bang kalagahan, ay mahalaga. Napakahalaga, mas mahalaga sa lahat ng dugo. Pag samasamahin mo ang lahat ng dugo ng hayop, mag-alay ka niyan, walang kwenta yan. Pag samasamahin mo ang dugo ng mga tao, yan yung ginagawa ng mga pagano, nag-human sacrifice sila noon, mga Aztec race na yan, mga Mayan race, mga nag-extinct, mga nagkawaralang sibilisasyon, ay mga perverted lahat yan, mga pagano. Walang kwenta lahat yun. Kumpara sa dugo ng Panginoon Kristo, dahil siya ay Diyos, yung dugo niya ay counted na sa persona ng Diyos. Nakita nyo? So itong pinaka-logical pag pinag-aralan natin. Pag nasabing tao lang si Christ at di Diyos, paano niya natubos ang mga tao, ikadami-daming tao? Kung tao lang siya, ang isang tao, ang equivalent niyan, isang tao lang din. Simple mathematics, di ba? 1 = 1. Wala nga naman kahit gaano ka pagka-perfecto, tao ka lang, isang tao lang din ang katumbas mo. Hindi pwedeng isang tao ka tapos katumbas mo ay 1 million. 7 billion ngayon ang bilang ng tao sa buong mundo. Imposible yan. Maliban na lamang nga kung Diyos na nagkatawang tao. Kita nyo? Yan ang pinakamalinaw. Kahit daanin natin sa mathematics, sa logic, perfecto ang Bible. Walang mali. Ang salungat lang ay sa utak ng tao. Pero ang Biblia, perfecto. Dito natin makikita na napakahalaga pala talaga. Isipin nyo, kaya pala ang Christian, ang mga believer, ang mga naniniwala sa Panginoong Kristo ay naligtas dahil ang ipinangtubos ay dugo mismo ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesukristo, which He had purchased with His own blood. Ganyang kahalaga ang dugo. So hindi siya dugo lang ng tao na madonate ako sa Red Cross at hindi ganon, type A, type B, type, hindi ganon. Ang dugo ng Panginoong Kristo ay sakop lahat ng tao. Mas matindi pa nga siya kay Adan Si Adan, kaya counted ang tao sa kanya kasi nga galing sa kanya lahat ng mga tao. Pero mas matindi siya, ang Panginoong Kristo kay Adan, dahil siya ay Diyos. Di ba? Kaya hindi niya lang sakop kung tutusin ng tao. Dapat sakop ng Panginoong Diyos lahat, pati universe. Sakop niya ang buong universe. Kaya nga ang tanong ay ganito ay, papaanong masusunog sa future ang old heaven tsaka old earth tapos babaguhin uli? Anong garantiya? So ito ang garantiya. Kasi ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, tinubos niya ang mga tao. Pero hindi lang yun. May garantiya din na i-restore yung buong universe. Nakita nyo? Hindi lang naman ito salvation ng tao lang ang pinag-uusapan dito. Kahit yung mga non-living things ay nangangailangan din naman niya ng restoration.
Yun. Kaya i-restore yan ng Diyos sa new heaven and new earth. Yan ang garantiya. Sa ibang religion, walang garantiya. At wala mang namatay sa kanila. Diyos talaga tawang tawa, wala man. Sasabihin nila, mabiyaya ang Diyos namin. Ay, anong biyaya? Paano karoon ng biyaya? Walang ginagawa para sa inyo. O di ba sasabihin nila, ay ang Diyos namin ay napakabait. O di man namatay para sa kanila ang Diyos nila. Walang accomplishment. Ang layo. Yung Panginoon Jesucristo hindi tokal sa universe, pumasok sa universe. At siya mismo ay namatay para sa mga tao. Kaya nga nahati ang history sa AD tsaka BC. BC before Christ, AD Anno Domini in the year of our Lord. Nahati ang history sa dalawa. Nung pumasok ang Diyos, nagkatawang tao sa universe, nagkatawang tao dito sa earth. So napakalinaw na ang dugo ng Panginoong Hesus ay hindi dugo lang na karaniwang tao. Dahil Diyos siya na nagkatawang tao, counted siya. Nadugo na rin yon ng Diyos, kaya napakahalaga ng dugo ng Panginoong Jesucristo. So yan ang tinutukoy ng talata ng Acts 20:28 na tayo ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus dahil yun mismo ay counted na dugo na ng Diyos. Siyempre, Diyos sa kanyang sarili, Espiritu siya. Pero ang katotohanan, nagkatawang taong Panginoong Kristo, yung dugo niya, ang pinaka-value niyon ay katulad na rin ng value ng Diyos dahil siya ay nagkatawang tao. Walang iba dyan explanation na pwedeng mag-explain sa Acts 20:28. So dito ang sunod ay sa Romans chapter 3 verse 25. So ito ang napakatindi rin na talata na nagtuturo kung ano ang kahalagahan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Roma 3 versikulo 25. Romans chapter 3 verse 25. So babasahin ko rito sa Tagalog na Biblia. Romans 3 verse 25. Ito ang sunod na ebidensya na napakahalaga ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Romans 3 verse 25 na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Kung nakita nyo? Di ba? Kung bakit ang Diyos ay hindi na napupuot sa tao, mahal na ng Diyos ang sangkatauhan. Kung bakit iniligtas na ng Diyos Ama ang buong sangkatauhan dahil nangamatay na ang Panginoong Kristo nabubuo ang kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. So ibig sabihin, yung Panginoong Hesukristo na nagsakripisyo ng kanyang sarili ay hindi lang sakripisyo ng isang tao. Sakripisyo ng Diyos na nagkatawang tao na nahayag sa laman. Kaya ang value niya ay hindi mumurahin, o di ba? Hindi siya pipitsugin na sacrifice. 'Yun ay mas higit pa sa universe, yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Mas higit pa sa value ng lahat ng tao. Sabi ko nga sa inyo, pagsama-samahan niyo lahat ng dugo ng tao, ng mga hayop, wala yan. Mas matindi diyan ang dugo ng Panginoong Hesukristo dahil kasi siya Diyos na nagkatawang tao. So dito sa verse 25 ay makikita natin na propitiation, yung nagsilbing pagtubos na ginawa sa atin. Tinubos tayo, pinatawad, nawala ang puot ng Diyos sa mga tao dahil sa pagtubos ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang pinaka-keyword rito true faith. So maliban lamang ang tao ay manampalataya, hindi sa kanya magtutok effect yung dugo ng Panginoong Kristo. Nandiyan hindi mo lang pinaniniwalaan, o di ba? 'Yun ang problema niyo na. Minsan kaya nga nung nakaraan ay tinalakay natin yung the gift of God kasi isang magandang paulit-ulit niya na binabanggit ng Bible yung the gift of God. Kasi isang magandang halimbawa ayon na pag binigyan ka, dapat tanggapin mo, receive. Maniwala ka, accept mo. Anong silbi ng regalo? Binigyan ka, ayaw mong tanggapin, itinapon mo, ni-reject mo, o di ba? Anong silbi ng regalo? Ayaw mong buksan. Kaya nga nakalagay dito, true faith in His blood. Dapat, ginawa na nga ng Diyos lahat-lahat, ikaw naman, ayaw mo man maniwala, ay wala din.
Kumbaga wala ng problema sa Diyos, nasa iyo na ang problema. Para yung isang tao na talagang, kumbaga, lahat ginawa mo na, tinulungan mo na siya. Kunyari lang, merong kang anak, kunyari merong kang kaibigan o anuman, na lahat tinulungan mo na siya, pinaaral mo na siya, hindi nag-aral, ayaw. Siya ay binigyan mo ng pera para bumili para sa negosyo niya, ayaw niya pa rin ng ginastos niya. Hindi siya naniniwala sa mga plano mo. Sabi mo, maganda magnegosyo ka, o ganyan-ganyan, ayaw. Inubos niya sa bisyo niya. Lahat ginawa mo na para sa kanya, pero hindi kanya pinaniwalaan. Yun ang napakasakit, di ba? Na ginawa mo ng lahat, pero yung tao mismo ayaw umasenso sa kanyang sarili. Dahil tinulungan mo na siya lahat eh. Pero siya mismo ang problema, yung tao. Sinasayang niya, binababoy niya lahat ang binibigay mo, nire-reject niya, kung ano-anong mga pinagagagawa niya. Dinadivert niya yung funds, kung ano-ano, mga pambubudo lang ginawa niya. So wala ka na dun problema. Yung taong tumutulong, wala na siya rin problema. Para lang yan sa Maynila. Minsan pag naglilimos dun, dapat tinapay na eh. Pagkain na mismo sa mga bata. Nako, pag binigyan mo ng pera, takbo sa hardware, nagbibili ng rugby. Nako, walang kwenta. Yung pagtulong na ginawa mo, tinulungan mo siya sa bisyo. Mali. O ano? Kaya dapat doon yung pag-accept nung tao eh. Kaso iba ang hindi thankfulness ang niya, pagkamuhi ang ginagawa niya. Ang ganti niya ay hindi paniniwala. Siyempre alam naman niya, pinagpaguran mo yun. Alam niya na yung nagbibigay ng tulong dun sa mga pulubi, siyempre alam naman nila na hindi yun napupulot, na parang kung saan mo lang yung tinulot, pinagpaguran mo ang pera. Tapos gagawin lang nila sa bisyo. Siyempre magdadahilan sila na para daw tipid sa gutom. Lang yun, mga walang kwenta, paltarason yun. Ang totoo yun, sila ay drug addict na. Mabisyo talaga sila, makalaman. Yan ang totoo yun. Ayaw nila ng katotohanan na dapat maging responsible sila sa buhay nila. Dapat ay talagang magsumikap sila para mabuhay ng maayos. Ayaw nila ng ganun. Umaasa na sila sa iba. Sustentuhan pa nila yung bisyo nila. Mas matindi rito kasi ito spiritual na pag-uusap, hindi lang yan physical, na pera, na ganito, regalo, hindi lang yan ganyan. Ito mismo, ang Panginoong Diyos mismo nagsakripisyo para iligtas ang mga tao. Hindi naman hiniling ng Diyos na umakyat ka sa Tibet at kausapin mo doon ang White Brotherhood. Magpapakapagod ka pa. Walang ganong utos ang Diyos para ikaw ay maligtas. Hindi niya inutusan tayo na para gising ka tuwing alas 3, kabisaduhin mong Quran at pumunta ka sa Kaabat. Walang ganong kautusan dito eh. Hindi ka nga pinaalis sa kwarto eh. Manampalataya ka lang. O diba? Anong hirap doon? Bakit nagrereklamo ang tao? Maniniwala kayong paniniwala. Basic na basic yan sa tao. Ang taong hindi marunong maniwala ay animal. Hindi siya tao. Ang tao, the essence of true human being is faith or belief. Natural sa tao ang maniwala. Nabubudol ka nga eh. Naniniwala ka nga sa mga sindikato. Sa Diyos, ayaw mong maniwala. Kaya dito natin makikita na yung pinaka-basic essence of humanity, yun mismo lang naman ang hinihiling sa iyo eh. Yung pagiging tao mo eh. Basic na basic yung paniniwala eh. Kaya dito natin makikita na ang Diyos lahat na ginawa talaga. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung dugo niya ay nabubo doon sa krus. Faith na lang, o di ba? Pananampalataya, pero wala. Ang ginagawa ng tao, faith kay Buddha. Todo yan. Pag nanampalataya sila kay Buddha, ay grabe. Grabe ang concentration yan. Katulad ng tinatawag ng mindfulness, ay grabe yun. Grabe ang concentration ng utak nila. 100% pinupudpud nila kay Buddha sa pagme-meditate para ma-attain nila yung Buddhahood. Yan ang ginagawa nila niyan. Tinutodo talaga nila. Yung mga nag-yoga, ay grabe yan. Sabi, mindlessness daw yun, yung bablangkuhin mo yung utak mo. Pero so, grabing energy ang mo, ang effort ng brain energy mo, inuubos mo yung utak mo talaga na mablangko, kukontrahin mo yung pag-iisip mo. Grabe yun, natural sa atin na mag-isip. As kontrahin mo yung pag-iisip, ay grabing effort yun. Para kanyang paspas na nag-drive, biglang pinireno mo na hinaharang mo yung napakabilis sa saking. Ganon. Ubos ang energy mo, kaya yung mga nag-yoga talagang hinang-hina sila. Kasi nga, grabe yung effort na ginagawa nila para mablangko nila utak nila. Natural kasi sa tao ang mag-isip. Tapos ayaw mong mag-isip. Kukontrahin mo ang pag-iisip, mindlessness, mablangko ka para sapian ka ng masamang espiritu para pumasok. Ibang maging driver ng utak mo. Kasi tayo ang driver ng utak natin eh. Yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Tapos aalisin mo ng karapatan yung sarili mo na maging
control, ang papakontrolin mo ay yung masamang espiritu na. Ayun ang nakakatakot. Tinatawag nilang kundalini. Kubra yun ay kubra. Napasok daw yun sa gulugod, papuntang utak. Nervous system daw ang daanan yun. Kabisado yun ang mga nagtsatsyara-tsyakra. Kaya dito natin makikita na hindi ganong kakomplikado ang kaligtasan sa Bible. Paniniwala, hindi yung yoga, ano-ano ka dyan, paakit-akit sa bundok, pasisid-sisid sa karagatan, na kung anong mga pahira, paluhod-luhod, walang ganon. Sa mga religion, pahirap talaga yan. Kakwartahan ka lang yan. Pero sa Bible, ito ay hindi pinahihirapan ng tao. Hindi nga by works not by works. Paniniwala. Anong gawa doon? Maniniwala ka lang. Ano pang reklamo mo? Kaya dito natin makikita na kung ikakategory ko ang Christianity for the sake of argument na religion, Christianity is the most easiest religion in the whole universe. Ito na pinakamadali. Walang kahirap. Maniniwala ka lang. Sa iba, para kabisa ka ng Quran, alas 3, untog-untog mo yung ano mo dyan sa sahig, sarasamba ka. Dami, as malabo pa yun. Sabihin mo, pag paalala mo ako kay Allah, natilulungan kita. Ganun, hagas ka bago ka mamatay. Walang kwenta lahat ng pinagagawa mo. Iglesia ni Cristo, maliban na nasa loob ka ng iglesia, ay ligtas ka. Ay, daming requirements. Mga ikapo, ay kuno ano. Mga kulto. Sabadista, mas lalo na. Bawal daw kumain ng karne. Nandiyan na tuwing Sabat ay nadudung ka sa kanila. Bawal daw magtrabaho. Daming requirements. Pahirap. Grabe. Talagang pupulubihin ka ng mga religion. Nandiyan ang mga Eastern religion na kailangan mong ialay lahat ng pag-aari mo kay Master. Katulad nung si Julian Johnson, kawawa yun. Doktor, piloto, lahat ng kayamanan niya, inoper niya sa Radhaswami. Inubos niya, pulubi siya. Kasi true devotee daw siya eh. Nagpakapulubi. Tanga. Samantalang sa Biblia, walang ganun na hingian ka ng pera, ng ganun, na ikaw ay todo mong ialay sa yung physical. Walang ganun. Hindi physical ang usapan dito eh. Ito ay manampalataya. Dahil ang nagbigay ay ang Panginoon ng buhay niya. Ikaw wala kang ibibigay. Maniniwala ka lang. The nature of true faith is just to receive, never to give at all. Yan ang nature ng pananampalataya, paniniwala. A-accept ka, kukuha ka lang, hindi ka magbibigay. Ang religion, bigay ka ng bigay kasi by works. Ang faith, tatanggap ka, receive, tatanggapin mo lang. Yan ang nature ng paniniwala ng faith. Kaso ang tao nagrereklamo, tatanggap na lang, ayaw pa. Ano yun? Yan ang matindi dyan ay. Kaya ang sunod na kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, kasi ito ang topic natin, the blood of Jesus Christ, ay matatagpuan sa Roma 5 versikulo 9. Yan. So kanina nakita natin na binili ng dugo mismo ng Panginoong Jesucristo ang mga Christian, ang Church of God. Nagpalubag ng loob, redemption, tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo kung bakit hindi na sa ating galit ng Diyos. Pananampalataya na lang, maniniwala na lang tayo sa Kanya. At sa Romans 5:9, ito pa ang kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Roma 5 versikulo 9. Wala nang hihigit pa na argumento laban sa iba-ibang religion kundi ang the blood of Jesus Christ. Yung pag-ibig na nahayag sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, nabubuo ang kanyang dugo. So ito ang pinaka-the best. So makikita natin yan sa Roma 5 versikulo 9. Ang sabi rito, lubha pa ngang ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Diba? Tayo makasalanan tayo. Ang tanong, bakit tayo tatanggapin sa langit? Paano tayo ma-justify? Paano tayong titingnan ng Diyos na may katwiran o perpekto? Ang sagot ng banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng kanyang dugo. Diba? Kasi ang Panginoon Kristo, perfect ang buhay niya eh. Paano lilipat yun sa'yo? Paano magiging counted yun na yung lahat ng ginawa ng Panginoon Kristo na perfection sa humanity? Kasi wala nang perfecto na mangyayari sa past, present, and future. Ang Panginoon Kristo lang ang perfect human being in the universe. Wala nang iba.
Maghanap kayo, mga founder ng religion, mga bulok ang buhay niyan. Maghanap kayo ng master, bulok ang buhay niyan. Ang Panginoong Kristo lang ang perpekto. Ang buhay na tao, sabi nating tao, Diyos kasi siya na nagkatawang tao. Siya ang pinaka-perpekto. Ang tanong, paano yung kanyang mga ginawa ay magiging counted sa iyo, makasalanan ka nga? Paano magkakaroon ng transference? Yung tinatawag na imputation, yung paglilipat ng katwiran. Yung katwiran mo mapupunta, yung katwiran ng Panginoong Kristo ay mapupunta sa iyo, yung kasalanan mo mapupunta sa Panginoong Hesus. Kasi nga tutubusin ka. Paano magkakaroon ng transfer ng ganong pinakamatinding transfer sa buong mundo? Trade, yung pagpapalitan na yun. Paano mangyayari yun? Itang susi, sa pamamagitan ng kanyang dugo. So hindi pera ang ginamit o bitcoin or financial o silver or gold ang ginamit para magkaroon ng trading, pagpapalitan ng perfection ni Christ at kasalanan natin. Ang susi sa transfer, kung sa internet, ito ang pinaka-network niya, pinaka-cable niya, yung pinaka-wire niya. Ang pinaka-transfer dito ay dugo. Yan ang naging dahilan. Kaya nagkaroon ng lipatan. Yung ginagawa sa Red Cross, di ba? Nagasalin ng dugo. Parang ganun. So, nung ialay ng Panginoong Kristo yung kanyang banal na dugo, makasalanan tayo, naging banal tayo sa tingin ng Diyos Ama. At yung Panginoong Kristo na perpekto, napaka makasalanan ng tingin ng Diyos Ama. Kaya nga siya tinalikuran doon sa cross. Di ba? Nagkaroon ng exchange. So, ang tanong, paano nangyari yun? Ang sagot uli ay dugo. Diba? Sabi sa English nga, much more than being now justified. Pag sinabing justify ka sa korte, ito ay termine ito ng ay sa mga hukuman. Wala kang kasalanan. Justified ka ay. Hindi ka guilty. Kasi nga, tinubos ka. By His blood, we shall be saved. Diba? Niligtas tayo. From wrath through Him. Hindi na tayo kapuputan ng Diyos na dadaling ka sa impyerno, galit na galit sa iyo ang Diyos dahil makasalanan ka, puro na lang kalokohan ang pinagagawa mo at karumal-dumal sa buong buhay mo. Hindi na ganun. Hindi na ganun ang naramdaman ng Diyos Ama sa atin. Dahil tinubos tayo ng Panginoong Kristo at tinanggap natin yung pinahalagaan natin yung sakripisyo niya, tinanggap natin siya, nanampalataya tayo sa Kanya, yun, justified tayo. Nakita niyo? So yung mga unbeliever, mapapansin nyo, hindi sila justified. Hindi naman sila naniniwala sa Panginoong Kristo. Magtutok effect yung justification pag naniwala sila sa Panginoong Kristo. Ang isang kriminal, pag sinabing wala siyang kasalanan ng hukuman, pero di siya naniniwala, ako po talaga pumatay dyan, nagpakulong siya, ay nako, wala yung wala. Ibig sabihin, confession ang tawag doon ng hukuman, nagko-confess ka, ikaw talaga pumatay, di kulong ka. O diba? Kahit justify na siya, pero pag nagkukumpisal siya na ako talagang pumatay niyan, ako po ang may gawa talaga niyan, ay di kulong ka. Recorded yun, kaya nga pinagbabawal sa Miranda na magsalita ka kasi igagamitin daw lahat ng salita mo laban sa'yo. Kaya dapat magsasalita ka kung may abogado ka. Doon mahalaga talaga sa korte yung pagsasalita. Dapat maingat ka, sinusulat nila yan, walang kontrahan. Ay napakapagod ng ginagawa ng mga abogado para disiplinahin nila yung kanilang mga kliyente. Kasi matitigas yung ibang kliyente. So halos na siya, ayos na siya. Tapos sasabihin niya, hindi, sa totoo lang, ako lang niya. Yung iba kasi nagsasalita lang gano'n, kumbaga sinisisi niya sarili niya na siya ang naging dahilan, kumbaga, pero hindi naman talaga siya actual ang gumawa. So doon nasisira yung pagtatanggol. Mamamali na, di ba? Yun yung hindi pagtanggap sa justification. Kahit anong pagpapagad sa'yo ng abogado, kung ang tao mismo ay ayaw niya na siya ay makalaya sa kulungan, walang magagawa. Kahit may pardon pa yan, ayaw niya, singgaw pa rin ang kalukuhan sa kulungan, wala, hindi yan makakalaya. So mas matindi ron yung nangyari kasi ito hindi to joke lang na parang sa korte lang. Ito ay mas matindi sa spiritual world. Nang Panginoong Kristo mismo ay tinubos tayo. Pero madja-justify ka kung merong faith, kung tatanggapin mo yun. Pinakita na natin yun at makita po nyo yun sa Efeso 2. Kung merong pananampalataya, nagkakaroon ng effect, naging epektibo, parang gamot. Ang gamot, pag nakalapag yan dyan, wala yung epekto. Tinodo, binilihan ka na ng gamot, todo na. Hindi mo naman iniinom. Wala yung epekto. Hindi mo tinatanggap. Hindi ka naniniwala na yan ay hindi ka nainom. Bali wala. Nakatingin ka lang. Gamot ba yan? Ayos Wala yung epekto sa'yo. Hindi yan tatalab. So, ganun din ang alay ng Panginoong Kristo, yung dugo niya. Nagkakaroon lang ito ng epekto kung tatanggapin natin ang Panginoong Kristo o mananampalataya tayo sa Kanya. O diba? Kaya napakalinaw ng katuruan ng Biblia. Wala itong contradiction. Kasi may mga iba kasi,
ng mga liberal. Sabihin nila, ay, niligtas na pala tayo. Dapat, kahit magparagawa tayo ng kalukuhan, okay lang. Langit pa din ang punta natin. Bakla ka man o tumboy, ay ano ka pa rin. Langit ka pa din. Kahit magparagawa, kahit magparapatay ka ng tao, magpararek ka, ligtas ka man. Ayaw nila ng pananampalataya. Perversion! Kapalpalan yung ganong dahilan. Ang hinihingi ay napakagaan na. Maniniwala ka na lang. Marami ka pang argumento laban dun. Ano ka na? O diba? Nangangatwirang ka pa. Yan ang hirap sa tao. The most easiest religion in the world na nga eh. Sinasabi ko sa inyo, ayaw nila. Ayaw maniwala. Kasi kailangan ganito. Maraming dahilan. O diba? Abnormal ang utak ng tao. Mas gusto pa dun sa papahirapan siya sa Muslim, mas gusto niya roon sa yoga na isang taon na magbe-vegetarian siya, na di siya pwedeng magtikim ng mga maraming rules yan. Gigising ng alas 3 ng madaling araw, magme-meditate sa madilim na lugar, bawal sa maliwanag. Ay daming training yan. Kuno ano na nakaharap yung picture ng master nila, nakatitig sila doon ng ilang oras kasi yun ang kasasama daw sa pagtatravel. Idolatry. Tinuturuan talaga ng purong idolatry ang mga nagyuyoga para mamaster nila yung ganong method. Mas gusto pa nila yung ganon, yung paganismo, yung ganong method. Mas gusto nila sa Katoliko na nag-aabuloy sila, napakirikis-kis sila ng panyo sa mga rebulto. Gusto nila nagpapakapagod sila, gusto nila by work sa madaling salita. Samantalang sa banal na kasulatan, ulit-ulit yan na by grace through faith. Ay nagkakatwiran pa yan. Iba paano kung ayaw ko mali? Ay daming palusot. Iba paano kung hindi ako gano'n. Ang daming ako. Kaya yung mga taong gano'n ang utak ay hindi ka magtataka kung nasa impyerno sila. Para nga yan yung estudyante na maraming dahilan. Pinaaral mo na, binigyan mo na ng baon, tinudum mo na lahat, binigay mo na sa kanya, ayaw mag-aral. Mahirap ako sa mat ay. Di ko ako makabasa ay. Si teacher galit sa akin palagi. Si classmate binubo. Ang daming dahilan para di makapag-aral samantalang bilyong tao graduate. Sulo lang siyang hindi ganun. O diba? Ganun din naman. Bilyon-bilyon ngayon ng taong Kristiyano. Kasi nga, nanampalataya. Pero may mga nagdadahilan pa rin dyan, mga kakperanggot, mga inutil lang utak. Diba para kung ayaw? Para daming dahilan. Hindi ganun ang itinuturo sa atin sa Bible. Puro kontra tayo. Paniniwala nga, hindi kontra eh. So dito natin makikita ang kalagahan ng blood ay yung palang nagbibigay sa atin ng justification. Kaya palang tingin ng Diyos Ama sa mga nanampalataya sa dugo ng Panginoong Kristo ay banal na banal. Santo! Santo ang tawag na nga, saints. Kasi nga, counted na yung perfection ni Christ sa kanila. O diba? Counted. Kaya nga may mga Kristiyano na minsan na nag-iisip sila sa isip nila, paano ko ako'y magkasala? Baka sa impyerno na agad ako. Ganun. By works yun, diba? Pag ibabase natin sa ganun. Kasi ang Christian, syempre, hindi naman by works tayo naligtas. Pero may works na bunga. Yun, di ba? Ang root ay faith. Pero ang puno, mabunga yan. Yun ang good works. Kaya ang tawag nga ay fruit of the Spirit sa Galatians 5:22. Bunga. Ang sunod na kapakinabangan ng dugo ng Panginoong Kristo ay matatagpuan sa Efeso 1:7. Yan. So ito, matinding aklat ito. Itong Efeso. Kasi nga post-Acts epistle na ito eh. Lahat na yata ng mga matitinding doktrina ay nadidito sa Efeso. Tingnan natin ang Ephesians chapter 1 verse 7. Efeso 1 versikulo 7. Ito ang ating mabasa. So sa konteksto, ito tinalakay na natin. Nadito ang Trinity. Tinalakay natin yung mga nakarang linggo ng detalyado. So hindi ko na ulitin yun. Dito na tayo sa verse 7. Na sa Kanya mayroon tayo na ating katubusan. Ephesians 1:7. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Nakita nyo, napakalaga ng dugo ng Panginoong Kristo. Kung wala palang sakripisyo ng dugo, ay di tayo matutubos. Walang pambayad ay. Diba? Ay galit na galit pa rin ng Diyos sa atin. Tapot, impyerno tayo lahat. Walang pag-asa. Hopeless ang buong universe. Kaya dito sa Ephesians 1:7, yung dugo ng Panginoong Kristo ang ginawang pantubos. Parang mababawi natin na example. Nagsanla ka ng ginto. Kunyari ang halaga ng ginto mo sabihin natin ay mumurahin lang 2,000. Ngayon, paano mo siya matutubos? Ay pera din, di ba? 2,000. Ganun yun. Ang tao, tutubusin tayo pero hindi perang pantubos. Ang ipinantubos sa atin ay dugo. Kasi nga, kung baga, parang isinanla tayo ay ni Adan.
sa kasalanan. Kaya nga sabi ay, for the wages of sin is death. Yung kasalanan mismo, yun, sinisweldohan tayo ng kasalanan ng kamatayan, kaya lahat tayo namamatay, isipin niyo. Kasi parang isinanla, parang ganun ang dating. Ngayon, kailangan katubusan. Slave, kumbaga pinagbili ka sa kasalanan, naging slave, kailangan tubusin. Ang ipinantubos sa atin ng Panginoong Diyos ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Doon daw sa Panginoong Jesucristo ay mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya pala may forgiveness. Ano? Kasi noon, hindi naman forgiveness, covering lang ang tawag, pinagtatakpan lang ang kasalanan. Pag nag-aray ka ng hayop, ng tupa, kinocoveran lang yung kasalanan mo. Doon pa rin yung kasalanan, tinatago lang, covering nga eh. Kaya nga sabi, hindi daw makakaalis ang kasalanan, sabi sa Hebrews, ang mga inaalay na mga hayop ng unang panahon. At least nakukuberan. Kaya ang Israel, nagsusurvive sila. At least nakukuberan yung mga kasalanan nila. Nagsusurvive sila. Pero hindi naalis. Ang taga-alis talaga ay yung tupa. The Lamb of God. Hindi yung tupa ng Old Testament, kundi yung sinasabi ni John the Baptist, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Yun ang nakakapag-alis. Yung Panginoong Kristo na ultimatum na tupa. The Lamb of God. Kaya dito, malino, yung dugo niya talaga ang totoong napakahalaga. Simbolismo lang pala lahat ng nangyari sa Old Testament. Anino? Ang totoong katawan, ang totoong realidad ay ang Panginoong Jesucristo. Yan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ngayon ang tanong, bakit naman tayo tinubos? Bakit sobra na mayatang bait ng Diyos? Yun nga ang susi eh. Ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Diba? Hindi by works, hindi by law na maano ka sa gawa sa kautusan, kundi biyaya ay pinagkaroon, pinatawad tayo ng Diyos dahil nabubo ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Doon ay merong katubusan. Ayan. Napakalaga nito. Hindi ito minsan na i-discuss sa mga churches ngayon. Nakakalimutan nila yung blood. Kasi siguro may dahilan din nga naman. Dito kasi sa mga ganitong talata, sa New Version wala ng blood. Naging bloodless ang mga New Version. Tinanggal nila. Ewan ko, bakit takot ang mga New Version nabanggitin ang dugo ng Panginoong Jesucristo? Bakit nakakatakot sila sa power of the blood of Jesus? Ano? Sa King James, puro. Lahat na dito kompleto. So, ang sunod na makikita natin, nakahalagahan ng dugo ng ating, di ba, forgiveness yan. Napakahalaga talaga. Katubusan, redemption, at kapatawaran ay matatagpuan sa Efeso 2:13. Yan, Ephesians 2:13. So, ito pa ang sunod na kahalagahan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito ay, limot ito ay, tanungin nyo ngayon yung mga Kristiyano ngayon, ano ang kahalagahan ng dugo ng Panginoong Jesucristo? Sabi nila, tinubos kami, ang gando lang sila. Pero yung napakarami, hindi na nila alam. Kasi sabi, tinubos kami sa kasalanan namin. Napakarami, tingnan nyo. Sa Ephesians 2, verse 13. Kanina pa natin ito tinidiscuss. Napakarami ng advantage, benefits, accomplishment, at achievement ng dugo. Kaya sabi rito sa verse 13, Ephesians 2, datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kasi lahat nga naman ng hintil, lahat ng mga unbeliever, malayo kay Kristo, ay malayo sa Diyos. Ang nagdugtong sa tao pala at sa Diyos ay dugo ni Kristo, walang iba. Kung bakit tayo ngayon ay nakakapag-pray ng direkta sa Panginoong Diyos sa langit, ay dahil pala yan sa ating Panginoong Kristo. Noon, wala. Padang ka pa sa templo, ay nako, kung ano pang mga ritual. Ngayon, hindi na natin kailangan ang mga pari, mga saserdote, mga high priest na yan, wala na. Hindi na kailangan ang templo na mag-aalay. Wala yan lahat, burado, biniak yan doon sa krus. Nahati yung templo sa dalawa, yung pinakakortina doon na makapal para sa pagpasok sa Holy Holies. Giniba yun, nagkaroon ng lindol, wasak yun. Wala nang kwenta kasi yan. Yung mga ganyan, mga alay-alay. Kasi nga, ang ultimatum na sacrifice ay ang ating Panginoong Kristo dito sa grace period. Yan, dito sa ating grace period. So, napakalaga nyo itong malaman na ito ay mayroong katapusan. Wag tayong abuso na sabihin natin ay ang Diyos ay mapagbiyaya habang buhay yan. Hindi, may katapusan yan. Kung titignan nyo rito sa chart sa ating dispensation of grace, ay napakalimitado niyan yan. Revelation of the mystery. By faith, not by sight. May katapusan. Pagkatapos ng rapture, yan, be caught up sa 1 Thessalonians, bababa na ang Antikristo, wala na. Nandyan na yung judgment day. Yan, 7 years sa tribulation yan.
Nandyan yung millennium, nandito yung judgment day. May limitation sa madaling salita, yung dispensation of grace. Wag abusuhin. Ay, puro biyaya naman ngayon, okay lang yan. Kung kinabukasan, may antikristo na. Sige daw, by works na naman. Hindi na hinuragan ka. Kasi nga, inabuso mo puro biyaya naman, by faith naman. Makapaghintay yan, yung paniniwalang yun. Ayan. Kung bigla ngang ganun, adik na pati ngayon ng mga nagsasabuatan ngayon ay dyan sa di natin alam, mga gobyerno ngayon, adik na sila. Gusto nila magkagira palagi, yung gusto nila matapos ang daigdig, ganun. Parang may hinihintay silang tagapagligtas. Yan ang method daw ng mga mafia, ng mga secret society, ng mga Illuminati. Kailangan daw gumawa ng isang krisis sa buong mundo. Tapos yung tao daw dumating sa point, sagad na wala na siyang mahagilap na solusyon. Parang vaccine, di ba? Pinaghahanap ng tao yan. Sample lang naman yan, practice lang yan. Hindi pa yan ang ultimatum. Gagawa sila ng krisis sa buong mundo. Gera, taggutom, tagtoyo, walang tubig, mga ganun. Basta mangyayari yan sa future, di natin alam. Gagawa ng krisis na ang tao ay mamamalimos na ng hihingi ng tulong sa mga mayayaman. Tulungan niyo naman kami sa gobyerno. Walang maibigay ang gobyerno, walang maibigay ang mga matatalinong tao sa buong mundo. May isang lalabas daw na genius na ultimatum. Siyang magsusolve lahat. Antichrist. Naku, delikado. Talagang nga daw lahat. Lahat ay taob. Lahat ng mga political leader, lahat ng mga hari, ng mga presidente, nasa UN man yan o kung saang mga lugar yan, nga sila pag dumating daw ang taong ito. Dahil solve daw lahat ng problema ng tao. Talagang isosolve niya yan, mga economic crisis, agricultural problem, lahat yan, isosolve niya. Financial problem, lahat, bibigyan niya ang pera ang buong mundo. Siyempre, tatatakan niya. Salagay niya yun ng pera lahat. Sabihin natin, $1 billion lahat. Ay, sagana sa kwarta. Matibay yun, kung ganun, lalatay tigwa 1 billion. Meron kang biochip, kunyari, sa iyong katawan, tapos magsha-shopping ka wanto sawa. Yun nga, ang purpose nyon, sa idin, yung magkikreate siya tinatawag na aggressive consumerism. Iko-consume ng tao lahat, hanggang bus na, wala na. Doon na lalabas yung mga kasamaan. Mga diablo maglalabasa na sa abyss. Mas palala ng palala yan magbibigay siya ng temporary solution, biglang mas malaking problema ang darating. Mas matindi naman na kademonyuhan ang darating sa days. Makikita nyo lahat yan sa Revelation. Ayokong i-discuss yan ng detalye at horror yan. Ang gusto ko ngayon i-discuss sa inyo ay ang revelation of the mystery na wag natin tong abusuhin. Wag puro kontra. Ang mga kasi masyadong yabang kasi ng mga ngayon tao, kita kapag aral sa university, ang yabang na nila. Parang ayaw na nilang maniwala sa Bible. Ay, sinauna yan. Pero di pa nagbabasa ng Bible. Mayabang na. Wala man pwedeng ipagyabang. Maraming ganyan. Nakala mo alam na alam ang Bible. Baka tanungin ko sila, alam mo ba ang Bible formula? Ano ang meaning? Ay, baka di nila masagot. O di ba? Yung simpleng basic lang naman yun na mathematics. Baka di pa yun masagot. Pero sabi nila, alam ko na yan. Parang ganun. Maraming ganyan. Na naiinis sila. Isamantalang ito ang pag-asa. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya may limitasyon, di ba? Ayan, yung Panginoon Kristo dumating, Nandiyan ang Panginoon Kristo. Siyempre, nandiyan muna sila David, si John the Baptist. Ayan yung Panginoon Kristo. Dumating na siya. Namatay siya sa krus, ascension, nandito na yung mga tao, nandito na tayo sa 2022. Nandiyan na tayo. Sunod niya, Antichrist na. Malapit na, So, iwan ko, baka mali naman ang computation ko. Kinumpute ko yan mali man siguro ako. 2064. Sana mali yun. So, yan ay dadating na yan, di ba? Tibay. Napakatibay niyan. At ngayon nga, nagigira sa Ukraine-Russia. Nagbisita ngayon yung nakaraan si Pelosi doon sa Taiwan at gustong magira naman ang China. Gusto nila puro gira. Damay-damay na. Kaya nag-create sila ng crisis. Kaya sabi ko sa inyo, huwag natin samantalahin dahil hindi lahat ng panahon ay masaya. Hindi lahat ng panahon ay biyaya. Kaya nga grace period. Meron yan na ang kriminal, bago siya ikulong, nakakapagpiyansa yan, ang tawag diyan ay grace period. Pinagbibigyan siya ng korte na makahalap ng ebidensya, makakalap ng abogado, makakuha ng ganito para ipagtanggol niya sarili niya. Grace period ang tawag doon. Kahit sa kuma natin ay may grace period na tinatawag. Kahit sa pag-uutang, di ba, may utang ka sa bangko, bibigyan ka ng grace period, nakiusap ka, promissory note. Wala pa akong pambayad po sa next month sige grace period next month. Pero pag talagang may katapusan yan,
Oh, Judgment Day. Oh, yan. Ganun lahat ng tinatawag nating grace period base yun sa Bible. Talagang mayroon niyang katapusan. At may judgment na kasunod. Yan. Pagkatapos syempre ng grace, judgment. Kumbaga justice ang talagang maglilipana. Hindi na grace ang mangyayari. So, yan ang isa sa napakagandang biyaya ng Diyos sa atin, yung malayo tayo noon, inilapit tayo sa Diyos. Malayo ay, hindi ba? Kaya nga ang religion, ang meaning dyan ng mga theologian ay religare. Ibig sabihin ng religion daw ay italing muli. Naputol daw kasi ang relasyon ng Diyos sa katao. Naputol. Religare, ulitin, ligare, ligate, pagsabihin, pagdugtungin muli. Yun ang ibig sabihin nila. Kaya sa kanila, ang religion na nagdudugtong daw sa tao, mali, hindi religion. Si Kristo ang nagdugtong. Yung dugo niya, ayon sa Biblia. So dito, sa Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, ye tayo, who sometimes were far off, are made nigh, pinalapit by the blood of Christ. Yun. So yan pala ang isa sa mga benefits, advantage, accomplishment ng Panginoong Hesukristo. Tapos yung katulad din sa Ephesians na binasa natin kanina, ay nasa Colossus din yan, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Kaya nga may katubusan tayo dahil sa dugo ng ating Panginoon at may kapatawaran. At dito sa Colossians 1:20, so ito ang isa sa pinakamalalim na talata sa Biblia na mahirap talaga itong itapik. Colossians 1:20. Yung Efeso, syempre mabigat-bigat na yan na ni Pablo, pero may mas mabigat pa dyan, itong Colossus. Kaya mababasa natin dito sa Colossians 1 verse 20 ang mga salitang ito. So minsan ay nagkakaroon dito ng misinterpretation, maliban lang siguro kung ito ay pag-aralan ng todo-todo, at kaso hindi binabaliwala lang ito ay ng iba. Ayaw nga nilang pag-aralan ng dugo ay. Pero sabi dito sa Colossus 1:20, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ito ang pinagtatalunan eh. Anong mga bagay ito? Na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. So ang susi kasi, yung krus niya ay may dugo. At yung dugong yon ang pinaka mag-uugnay sa langit at lupa para magdugtong. Kasi nagkaroon ng gap dahil sa kasalanan at kamatayan. Magdudugtong muli yun. At yung pagdudugtungan, reconciliation nga sa English, ay ito. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, itong lupa nga, o mga bagay sa sangkalangitan. So magdudugtong yung dalawa. Iuugnay muli, para bagang nyog. Biniak mo ay, di naghiwalay, may sabaw ng nyog, ininom mo, nagkayod ka ng nyog, parang ganong kasalanan, o ano. Tapos kamatayan. O, magdudugtungin muli yun. O, sa atin, imposible man talaga yun na maging nyug uling buo yun. Pero sa Diyos, syempre, walang imposible. Ang buong universe ay magiging universe nito to. Kasi ang universe nga, hindi man talaga universe at watak-watak. Fragmented ang universe natin ngayon. Di nga natin makita yung taas na yan. Kahit yung buwan nga, di pa na pag-aaralan nyo ng todo. Puro kabutugan minsan ang nasa. So, hindi universe ngayon ang universe dahil warasak ang universe ngayon. Pero sa susunod na mga pangyayari sa future, magdudugtong yan na pwede ang tao ay mag-travel mula sa lupa papunta sa langit at yung mga nasa langit papuntang lupa. Ipatindi yun. O, yun ay sa new heaven and new earth. Kaya ito, dito natin makikita na ang susi pala sa reconciliation of all things na sinasabi rito ay ang dugo ng Panginoon. Yun ang mahalaga. O, diba? Kaso yung iba kasi masyado rito madetalye. Ay, ang all things siguro mga ano na yan. Sa akin, sa ngayon, ang paniniwala ko ay mga Kristiyano yan, syempre. Tapos sa New Heaven and New Earth yan. O, yan man talaga i-reconcile niya. Pero yung mga iba kasi, sinisingit nila dyan yung mga makasalanan na mga demonyo, ganun. Kaso kung titingnan natin, wala man dito nakalagay yun eh. Sa context eh, may nabanggit ba rito mga demonyo? Si Satanas, wala man dyan. Ang pinag-usapan dito ay tao. So, ang sa akin, common sense lang ang pinairal ko dito na interpretation. Ang tinutukoy dito ay yung mga ligtas na nasa langit at yung mga ligtas na nasa lupa. Siyempre, may mga namatay na eh. Hindi mga nasa langit na siya. O mga Gentile, the mystery. O, diba? Nasa langit sila. At yung nasa lupa, mga Hudyo, magdudugtungan yun.
Yung dalawa. Kaya pwede na siya mag-travel. Yun. Kaya may mga naiinggit kasi eh. Sabi ng iba, paano kung nasa langit ako, gusto ko magpunta sa New Jerusalem? Eh di bumaba ka. Napaka-common sense naman masyado yun. Ayan oh. Nakikita niyo sa Colossians 1:20, pagka-cancel, hindi naman yung magkalaban. Ngayon magkalaban. Di ka makapunta dyan sa buwan. Eh magkalaban talaga. Di ka makapunta sa third heaven. Hirap na hirap tayo. Special yun na gift. Maliban na kuhain ka ng Diyos, rapture, kata di Pablo, special, rapture siya, sulo siya, si Elijah, si Enoch, rapture, tapos lahat ng Kristiyano sa future, rapture, special yun. Pero sa ngayon, may gap talaga, aminin na natin, may first heaven, may second heaven, may third heaven, pero sa future, madedissolve yun, wala ng first, second, third, ang sabi lang doon ay new heaven and new earth, di sana, magdudugtong na siya, o diba, yun ang maganda doon, hindi ko ma-picture sa utak ko, kung anong yun, ang mahirap i-drawing siguro. Pero parang gano'n, na nagdugtong siya. Yung dalawa, yung langit na isa na, hindi na per second, third, isang langit. Tapos earth, isang di. Wala, ang matindi pati sa future, walang dagat. Puro lupa, matindi yun. So, walang araw, matindi. Kasi yung Diyos ng liwanag, ay iba ang universe talaga. Yun ang sa future. So, ang susi niyan, mangyayari lahat yun, dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? So yan ang napakaganda dyan. Kasi ang ano ko rito yung kahigitan ng dugo ng Panginoon. Ang dami palang nagawa ng dugo. Hindi lang palang epekto ng dugo ng Panginoon ay sa tao. Kahit sa universe pala, mag-iisa. Magkakaroon ng new heaven and new earth dahil sa dugo ng ating Panginoon. Yan ang wala sa ibang religion. Kasi pag tinamang ibang religion, magkakaroon ba sa inyo ng new heaven and new earth? Wala man. Nirvana nga, nothingness extinction, no? Paano magkakaroon ng ano dun? Wala yan, magsasama daw lahat, magiging tubig na lahat. Wala ng personality, wala ka ng ako, wala na yung ganun. Wala ka ng pagkakakilan, di mo kilala sa amnesia lahat sa future. Yung tinatawag na universal amnesia. Lahat daw ay limot nila ang sarili nila. Magde-dissolve daw lahat yun sa karagatan ng kadyusan. Yung tinatawag nilang universal absolute one. So kapalpalan yun. Kasi sa Biblia, napakalinaw dito na ang susi ng reconciliation ay hindi yoga or tradition or yung papa o antikristo, walang ganoon. Ang tinutukoy dito ay yung dugo ng krus na nabubuo doon sa krus ng Panginoong Hesukristo. Yan ang susi. Kaya pinagmamalaki ko talagang Panginoong Hesukristo. Ito ang pambunggo ko sa lahat ng religion. Kung meron akong ipagmamalaking tao, Diyos sa nagkatawang tao, Panginoong Hesukristo, panlaban ko yan lahat kay Buddha, laban kay Krishna, laban kay sa Islam, laban sa lahat ng religion. Yan ang pagmamalaki ko, ang accomplishment ng Panginoong Hesukristo. Walang katulad niya. So, isa ito sa napakagandang balita na makikita natin sa Colossians 20 na merong universal impact ang kamatayan pala ng Panginoong Hesukristo. So, sa Hebrews 9 verse 12, napakalinaw dito na wala talagang kwenta yung mga ginawang pag-aalay sa Old Testament kasi nga tinatakpan lang yan. Sabi dito, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Yung mga pari daw, saserdote nung unang balik-balik daw yung taon-taon, dun sa araw-araw nag-aalay, tapos isang taon papasok dun sa Holy of Holies. Ulit-ulit daw yun, sabi, dito sa Hebrews 9. Pero ang Panginoong Kristo, inisahan lang daw yun ng Panginoong Kristo. Eternal na epekto. Isang beses siya namatay, isang beses siya nag-aalay ng dugo sa kalangitan, sa holy place. Ang epekto daw, eternal redemption. Itong matindi, talo lahat. O, di ba? Dahil sa dugo ng Panginoong Kristo ay natubos tayong lahat ng minsan, hindi pa ulit-ulit. One time lang, ayos na. Solved na lahat. Yun. So ito ay makita natin na katotohanan sa Hebrews 9:12. At dito sa konteksto niya sa Hebrews 9:14 ang sabi, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, di ba? Ang sabi ko sa inyo, ang Panginoon Kristo talaga perfecto eh. Wala siyang spot, wala siyang mali, wala siyang kasalanan, ni tuldok. Spot ay tuldok, wala. Napakalinis ang Panginoon Kristo. Tapos, purge your conscience from dead works to serve the living God. Tayo kasi, pag gumawa tayo, dead works yun, hindi naman yung counted na parang sa basketball, 3 points, hindi yun. Puro offense ang ginawa mo. Walang count doon. Kaya dead works ang tawag. Ang magpupurga sa atin, yung maglilinis sa atin sa mga pinagagagawa natin sa ating sarili na mga dead works, kaya yung konsyensya natin ay maduming-madumi na,
ang makalilinis lang daw niyan ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Para daw walang, hindi, kumbaga malinis lang yung minis kung laharap talaga sa Diyos. Kaya tayo pag nagpe-pray tayo, di ba, hindi man tayo nahiya sa Diyos na napakamakasalanan ko, napakadungis ko, napakadumi ko, kaya ma-pray ako. Wala baga, pag nag-pray baga tayo diretso lang. Yan, ang susi kasi niyan, pinabanala tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ano? Yung iba kasi parang nag-aalangan pa pag pupunta kay sa president, di ba? Nag-aalangan pa tayo. Ako, madumi ako, marungis ako, kaya na maglilinis ako. Siyempre, obligado rin tayo. Magre-repent tayo ng kasalanan natin. Pero hindi ganun katindi na yung takot ay wala na tayong takot. Magsisisi ka na muna ng kasalanan mo. Relax lang tayo para nagpe-pray, di ba? Di man tayo nanginginig-ginig. Magsisisi ka na muna ng kasalanan mo para nga malinis ka. Pero, at the same time, direkta mo na siyang kinakausap yung Diyos. Hindi nyo nakikita yung logic. Matindi ang benepisyo talaga, matindi ang advantage, matindi ang accomplishment ng Panginoon. Hindi to basta-basta, inilapit talaga tayo sa Diyos ng todo. Sa kapitbahay ka, di ka dyan makatawag ng daddy, sapuyungin ka niyan di ba? Diyos mismo ang tawag mo, daddy, ama ang tawag mo, grabing benefits yun. Hindi natin yan nare-realize. Wala na talaga. Malayo na ngayon ang pag-aaral ngayon ng mga tao. Hindi nila nare-realize yung benefits ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya dito sa Hebrews 10 verse 19, ang makikita natin, having therefore brethren boldness, di ba matapang na tayo, to enter into the holiest. Direkta na tayo pumapasok sa langit, nagpe-pray tayo, hindi na tayo dumadaan sa pari, mag-aalay muna. Kasi nga, yung dugo ng Panginoong Kristo, yun inaccomplish niya lahat. Matapang na daw tayo tayong mga magkakapatid, kapatiran, ay napakatapang na pumapasok na sa Holy of Holy, yung tiyatang na the holiest, sa trono ng Diyos yan sa langit na napapaligiran ng kerubin. Pag nag-pray ka, direkta na yan, lusot na yan doon. Kasi nga, yung blood of Jesus, yun ang nagdadala ng value. Matindi ito. Ay naku, kung ating itong ididetalye, ito ang isang napakagandang katuruan ng banal na kasulatan na hindi na rin ngayon pinapansin. Kasi nga, binabaliwala nila ang dugo ng Panginoong Kristo. Naku, napakatindi ng meaning nito. Noon ay bago ka, maaalay ka muna ng tupa, mag-aalaga ka muna, isipin mo yun, aalagaan mo yun, nilinisin mo, dadalin mo doon sa templo, kakatayin yun. Ang daming proseso. Tapos bago yung pari, yung saserdote, hiwisik-wisik doon sa matagal na proseso yun. Tapos araw-araw pati yun, pag mahirap ka, kalapati lang, kasi mahal ang tupa. Buti kung katulad ka ni Abraham na maraming tupahan, gargasino yun, di ba? Para kang may-ari ng Jollibee na siging katay lang ng manok, continuous araw-araw, di ba? Parang ganun. So ngayon wala nang ganung requirements, magpaparaalay. Yung Panginoon Kristo na nga nag-aalay Hindi lang na-appreciate, hindi na pag-aaralan pati. Sa ngayon, napakalaga nito ng the blood of Jesus. At dito sa Hebrews 13:12, makikita natin, sabi rito, wherefore Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood. Yung mismong pagpapabanal sa tao, hindi tubig ang ginamit sa atin, dugo. Di ba pag naligo ka ng tubig ay ang naaalis yung libag-libag lang diyan. Yung mga dumi-dumi lang. Mga baravirus diyan sa physical. Iba ito. Pag naligo ka sa dugo ng Panginoong Kristo, tanggal pati kasalanan mo. Yun ang matigas diyan. Sanctify nga pinabanal ka ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya nga siya naghirap. Siyang naunang naghirap, di ba? Ipinakubaga siya sa labas ng Jerusalem. Isipin mo, sinumpa siya para sa iyo. Yan ang matinding sakripisyo para lang maging banal ang tingin sa iyo ng Diyos. Ito na yung sinasabi ko sa inyo nasa Pedro na tayo. Diyan sa 1 Peter 1:2 tsaka 1 Peter 1:18 and 19. So dito sa 1 Peter 1:2, sabi rito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Tingnan nyo yung Trinity. God the Father through sanctification of the Spirit. Di ba? Holy Spirit yan. Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So Trinity, di ba? God the Father, God the Holy Spirit, tsaka God the Son. Andiyan ang Trinity. Grace unto you and peace be multiplied. So makita nyo, napakahalaga. Laging pumapasok yung konsepto na ang paglilinis o pagpapabanal ay dahil lang sa dugo ng Panginoong Kristo. Yung tinatawag na sanctification. Dahil lang yan sa dugo ng Panginoong Kristo. Kaya tayo, kung Kristiyano ka talagang totoo, hindi ka dapat mabahala pag magpe-pray. Kasi ang ipagmamalaki natin ay dugo. Hindi naman sarili natin ipagmamalaki natin, wala tayo Dumi lang tayo Makasalanan tayo Ang ipinagmamalaki natin yung Panginoong Kristo, siya ang ipaprant natin sa Diyos Ama.
Kaya tayo nakakapag-pray. Kaya nga sabi natin, in the name of our Lord Jesus. Di ba? Hindi naman natin pangalan ng daladala natin. Pag nagpe-pray tayo, in the name of our Lord Jesus Christ. Ang ipinaprant natin ay yung Panginoong Jesucristo. Siya ang ipinaprant natin. Dahil tayo, wala man talaga tayo, makasalanan naman tayo. Nilinis lang tayo ng Panginoong Jesucristo. So, ang ipinaprant natin yung Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, dito natin makikita yan. Na yung banal at Trinidad ay tulong-tulong sa pagtubos sa ating mga kasalanan para tayo ay maligtas. At dito sa 1 Peter 1:18-19, ito yung nabanggit ko na kanina na hindi tayo binili sa silver or gold, o di ba nakalagay diyan, no? For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. Syempre nga naman, kahit yan ay medyo matagal-tagal yan, yung silver and gold na yan, pero temporal lang yan, hindi yan eternal. Pwede yan masunog, matunaw, pwede yan mawala sa universe, di ba? Pero yung dugo ng Panginoon Jesucristo, eternal. Sabi rito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Ang sabi nga ng iba daw, pag may pag-aari ka daw ng silver and gold, dapat daw ipapalinis mo yan. Bawal nga daw maghawak ng gold lalo na yung 24 karat ng ganito, bawal daw yan, nadedetect daw yung gold, malambot lang daw yan, ay dapat daw nakaglove ka, guantes, tapos maingat daw, mayroon daw yung case, mga ganyan, daming kalukuhan yan pag mayroon kang silver and gold. Tapos ipalilinis mo pa daw yan, may tigalinis yan, na hindi kukupitan kasi kinukupitan daw yan ng mga paralinis, kunyari inaasido, yung pala kinukupitan. Ibig sabihin, corruptible things talaga ang silver and gold, obvious yun, di ba? Nagiging mahal ang value niya pag malinis siya, wala siyang mga tinatawag na mga alloy, yung mga metal-metal, hindi siya inaluan ng kung ano mang bronze, kung ano copper, walang gano'n, pure siya, mahal siya lalo, silver and gold. Pero hindi ganyan ang ipinambili sa atin, sabi rito. You were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but ano palang pinambili? O diba? With the precious blood of Christ. Nakita niyo yung kalagahan ng dugo ng Panginoon Kristo. Ito na ang pinakamahalagang dugo sa buong universe. Ito na ang pinakamahalagang matter sa buong universe, yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kayang tumubos sa lahat ng tao. Kayang alisin ang kasalanan natin. Kaya nga sabi rito, katulad daw ng tupa yung dugo. Na walang kasira-sira, walang spot, walang kadumi-dumi. O diba? Yung tupa syempre, wala yan sa Old Testament. Ang totoong tupa, Lamb of God, ay ang Panginoong Jesucristo. Pero yung kalinisan niya, parang ganun itinutumpara dito. Yung tupa kasi maputi, walang dumi halos, yun. Mas higit diyan ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang tawag sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi siya silver or gold, kundi precious. O diba? May pelikula ba ganyan? May precious. May kalukuhan, Lord of the Ring. O diba? Mas mahalaga dyan ang dugo ng Panginoon kaysa dun sa may precious na yun. Ito ang totoong precious. The precious blood of Christ. Dito dapat ikaw nababaliw-baliw. Yung problema, sing-sing lang, nababaliw-baliw yung mga dun sa Lord of the Ring na yun. Ay, ano? Kaagawan nila, nagpapatayan sila. Ito matindi. With the precious blood of Christ. Wala nang iba pang hihigit na matter sa buong universe sa dugo ni Kristo. Precious, diba? At sabi rito, sa 1 John 1:7, makikita natin, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. O diba? Siyempre, liwanag ka. Anak ka ng liwanag. Yung Diyos ay liwanag. Alam nga naman nasa dilim ka. O di dapat lumakad ka sa liwanag. Tapos, ang mga ka-fellowship mo ay kapwa mo liwanag. Alam nga namang kabarkada mo ay kadiliman. O diba? Napakalinaw, 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. O, diba? Kaya, yung tao na ayaw na umattend, itong masasabi ko dyan, may mga tao kasing ganyan ayaw sa church, ayaw ng kapwa Kristiyano, ayaw man lang makausap yung, ako sa internet, dami kong kausap dyan na kapwa ko Kristiyano, talagang kaibigan ko talaga sila Gustong magpadala sa akin ng mga package, ayoko lang Kaya ibig sabihin talaga, pag liwanag, nakaka-attract yan ng liwanag. Isipin mo, if we walk in the light, as He's in the light, we have fellowship one with another. Yung iba, takot, ayaw ng Christianity, galit sa Christian, mga hipokrito daw. Ikaw ang hipokrito. O, diba? Sinong katulad mo? Sige, maghanap ka ng katulad mo. O, diba? Ang Iglesia talaga, inaamin natin, tayong mga Christian, na makasalanan. Hindi tayo hipokrito rito. Inaamin natin makasalanan tayo na pinabanal lang tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. Ang hipokrito, yung mga unbeliever, sinasabi nila, wala akong kasalanan. Yun ang hipokrito Corrupt, bulok ang buhay nila kung titingnan natin. Mga lado yan Pero dito, sa Christianity, inaamin natin yung realidad.
tayo'y makasalanan. Sabi nga ni Pablo, siya daw ang pinakamakasalanan. No? Isipin mo, walang ibang realidad na ganun. Sa Christianity lang yan. Pero tinubos lang tayo ng Panginoong Hesus. Ang banal talaga, ang pinagmamalaki natin ay ang ating Panginoong Kristo. Siya ang tubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan natin humingi ng tawad, di ba? Kasi nagkakasala pa rin tayo. Pero pinapatawad tayo. Kasi sabi nga sa Colossians at Ephesians, ang kapatawaran ay sa dugo. Ay may kapatawaran. Kaya hingi lang tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ay nalilinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Mali ba lang yung mga unbeliever, sinasadya na nila yung pagkakasala nila. Sabi sa Revelation 1:5, kasi tatanungin natin, may epekto ba ang dugo sa future? O yung grace, limitado. Pero yung dugo, ano kasi yan golden thread yan tumatakbo ang dugo mula Old Testament hanggang New Testament. Mula Genesis kay Abel hanggang sa Revelation ay tumatakbo ang dugo. Yan, merong tinatawag na the red cord. Yan, tumatakbo yung red cord. Kaya mapansin nyo sa Bible nyo, pag bumukas kayo, merong dalawang ribbon. Merong dilaw o kaya parang gold tsaka pula. Yun, kasi merong running thread na parang dugo na tumatakbo. Sa Revelation, future na ito may epekto pa rin naman ng dugo ng Panginoon Kristo. Sabi rito, ito yung mga tribulation saints. Kasi nag-rapture na tayo, wala na mga Christian, ang natira dito ay yung tinatawag na left behind. O, di ba? Siyempre, may naiwan ay. O, kaya kayo, pag naiwan kayo, tatawagin ko kayong left behinder. O, mga left behinder. O, di ba? Nasa langit na kunyari. Nag-rapture, hindi ka nakasama. Kami mga nasa langit ay nakatingin kasi mag-glorify ang body. Lagpas na ang mata nyo na, glorified body ka na, supervision na, kita mo na. Ayun, ay, nandun yung mga left behind. Oh. Yun, yung mga naiwan, ang ibig sabihin yun. Di pag-asa pa naman sa mga naiwan. So, kung maiwan kayo sa rapture, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Bakit? May epekto ang dugo, tignan nyo. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. O, di ba? Ang daming hari na niyan sa future. Maraming kalaban na siya sa future. Ang Panginoon Kristo, magbabalikan yan yung mga hari-hari na tinatawag mga presidente. Unto him that love us and wash us from our sins in his blood. May kapatawaran pa rin sa future, pero hindi na by grace, syempre. Talagang mano-mano doon, by works. Yan. Pero may kapatawaran. May pag-asa sa madaling salita. May gamot, may lunas. Kaysa naman hopeless, o di ba? Mano-mano lang yan, matira-matibay diyan. Talagang pag nagpatatak ka, impyerno ka. Pag di ka nagpatatak at matibay ka, kahit torture ka na, sumisigaw-sigaw ka, binubunutan ka ng mga upo, hindi mo nire-reject ang Panginoon Kristo, survive ka diyan. Ay may pag-asa diyan. Tingnan nyo sa Revelation 5:9. O tingnan nyo. And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book. O di ba, pinupuri ng Panginoon Kristo. Ikaw lang ang may karapatan na kumuha ng aklat and to open the seals thereof. Kasi may aklat ng future na nakasarado ngayon. 7 sarado yan 7 seals. Kapag binuksan yun, para bumukas yung future, yan na. Ang may karapatan lang pala magbukas ng future ay ang Panginoon Kristo. For thou was slain and has redeemed us to God by thy blood. O, di ba? Mismo yung mga nasa langit pala, nag-aawitan yung mga Kristiyano doon. Galing daw saan? Out of every kindred, kahit anong lahi mo ba daw? Or tongue, kahit anong pang lingwahe mo. People, kahit anong kulay ng balat mo. Kahit saan kang bansa galing, kaya kang tubusin ng dugo ng Panginoon Kristo. Diba? Isipin nyo yan. Kahit sa future pala, iba-ibang lahi ay kaya pa naman din. Kasi hindi na nga yan by grace. Makakita nyo talaga yung kalupitan niyan. Pugutan ng ulo dyan ay mag-survive ka, ay di ayos. Pag hindi, yun ang malungkot roon. So dito sa Revelation 7:14, puro future ito. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation. Yun. Pag nag-survive ka sa tribulation, 7 years yan, 3.5, pakipagbati, kunyari ang Antichrist, lulukuhin niya ang mga tao, pati yung Israel, 3.5 years, torturan, tribulation na ang tawag. Hindi siya tribulation na natural lang. Ang paliwanag sa Biblia niyan, wala daw yung katulad. Kung ang torture nung nakaraan ay times 1, siguro mga times 100 ito. Kasi great tribulation siya. Hindi ko ito ma-imagine. Yung mga sinasa pelikula, mga daso, yung mga wala yan, walang kwenta yan. Kumpara yan dito sa Great Tribulation, mga The Purge, walang kwenta lahat yun. Mas matindi ito. Great Tribulation. Matindi ito. Pag nakalagpas ka dyan, sabi rito, kung ikaw ay left behind, these are they which came out of, nakalagpas ka ay, survive ka. Sipin mo, napakatibay mo niyan. Talo mo pa ang niyan, Superman Kasurvive ka gano'n, torturan. Talagang para kang yung The Book of Eli, di ba? Sulo-sulo na lang siya, naglalakad. Parang ganun, nag-survive ka.
and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Mapansin nyo, iba na ba ang tawag? Ano? The Lamb na ang tawag, hindi Christ, hindi Jesus, o, diba? Kasi parang bumalik siya sa Old Testament na by works. Yun ang nangyari sa Revelation. Ang tawag sa Panginoon Kristo ay the Lamb. Siya ay tupa na, bumalik na sa by works ulit. Pero may epekto, hindi na hayop ang inaalay. Yung Panginoon Kristo, yung dugo niya, ay may epekto pa rin dun sa mga nagsosurvive sa Great Tribulation. Pero kung ako naman sa inyo, ang tatanungin ay sana huwag kayo ma-left behind. Sana, huwag naman, o, di ba? Sabi nga rito sa Revelation 12:11, o, tingnan nyo. And they overcame him. Sabihin, talo mo yung Antikristo, talo mo yung dragon, talo mo yung false prophet, o, di ba? Yan yung mga Kristiyano, tinalo nila. And they overcame him by the blood of the Lamb, o, di ba? Yan pa rin ang gagamitin, yung dugo ng Panginoon Kristo. Hindi lang yun, syempre yung Bible, and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. Yun nga, martyr sila, namatay sila. Lumaban sila ano, hanggang mamatay. Kumbaga, hindi sila sumuko na nagparasamba sila sa Antikristo, sa imahe, hanggang mamatay. Kahit tinotorture sila, hindi. Matibay sila. Overcomer sila. Left behind sila, pero overcomer sila. Kasi natalo nila ang dragon, hindi siya napasamba. Diba ganyan ang mga sundalo. Ang totoong sundalo, pag nagtagumpayan, hindi yan susuko. Ang mali lang sa konsepto ng mga sundalo, papakamatay sila. Yun, mali na yun. Kasi sa ayaw nilang pagsuko, ayaw nilang mahuli, napapakamatay. Siguro, mas maganda siguro, magtakas na lang, magtago-tago, di ba? Basta't wag sumuko. Ang iba hindi, ayaw magtakas, ayaw magtago, napapakamatay na lang sila. Yun. Hindi, sa Bible, hindi ganun. Talagang kahit mahuli ka, baliwala. Magpapahuli sila, hindi sila nagpapakamatay. Doon sila, matatapang sila wala na. Siyempre sa persecution, underground sila lahat, inahuli. At may mga drone na ngayon may mga satellite na ngayon, advance na ngayon, nakakapagtago pa sa underground. Ngayon, I won't go underground na kasi nga may mga drone, hindi na pwede. Talagang matitrace ka na, may mga scanner na ngayon. Yung mismong body hit natin, nakikita yan kahit magtago pa. Sa sobrang advance ngayon. Kaya tatalunin mo sila sa papanong paraan hanggang mamatay ka. Hindi ka susuko. Kahit tinotorture ka nila hanggang pugutan ka ng ulo, hindi ka sasamba sa hayop. Sa dabis na tinatawag nila, sa Antikristo. Sa Panginoong Kristo ka lang sasamba. Yun, survive ka yun. O diba, langit ka pa din yun. O kaya, sa new heaven and new earth, magkikita. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na may limitasyon man talaga ang by grace. So hindi ko naman kayo tinatakot na ngayon na agad ang limito yung bukas wala. Sa computation nga, layo-layo pa yan, 2064. Pero sana nga, mali yun. Dahil lahat naman ay hindi yan may ipipredict, kahit super genius pa, walang makakapag-predict niyan. O, diba? So, at least, may mga approximation. So, dito, makikita natin na ang dispensation of grace ay magtatapos siya sa rapture. Ayan, caught up. Pag kinuha ng mga Kristiyano, ayon sa diagram lalabas ang Antikristo. Pero siyempre mature na siya rito. O di ba tingnan niyo, mature na siya. Alam mo lumabas siya na sanggol. Pwedeng nadidito na siya ngayon. Sanggol siya o binata na siya ngayon. Hindi pa siya nagpapahayag. O di ba? Pero lalabas siya rito. Yung Panginoon Kristo baga ganyan na ganyan. 30 years old na siya nagpakita at nag-preach. O di ba? Baka gagayahin yun ng Antichrist. Nadidito na siya. Nagpaparagawa na siya rito ng kuno-ano. O di ba? Pero magpipreach siya at magpapakilala siya sa buong mundo kung anong edad niya. Baka 33 kasi paborito din niya ng mga mason, 33. Baka gagayahin niya yun. Ibig sabihin, siya, katamtaman ang edad niya, kalakasan, katalinuhan niya. Ang Antichrist. Pero siyempre ipapanganak siya dito sa loob ng time na ito. Kaya may mga inaalagaan ngayon ang rabbi sa Jerusalem. Hindi natin alam kung Antichrist yun. Ipapakilala doon nila yung ultimate rabbi nila. Ayaw pa nilang ilabas. Alam ko pandemic ipapakilala nila. Takot silang ipakilala. Bakit kaya? So dito natin makikita na hanggang grace period pa ngayon, manampalataya na tayo sa Panginoon Kristo. Itodo na natin ang paniniwala. O di ba? Kaysa magpabudol ka, naniniwala ka nga sa budol, tinutudo mo ang pangbubudol sa iyo. Grabe ang paniniwala mo sa parabudol. Sabihin sa iyo ng mga sa network, money is life. Magbigay ka rito ng 3,000, gagawin namin 1 million. Ay kasi yung 3,000 mo, pang bigas mo lang, tinutudo mo, luang ka. Wala na akong Yung mga ganyang tao. Yung mga tao nga na ikakain niya lang, ibibili pa niya yan ng kain mo na lang, ibibili mo pa ng kapalpalan. Kaya kung itinutodo mo nga yung faith mo, yung paniniwala mo sa kamangmangan, sa mga budol, dapat doon tayo sa tama. Itodo natin sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, dahil hindi ka mapapahamak. Tayo ay manalangin. Diyos na Panginoon sa lahat, marami pong salamat sa iyong
katuroan na may pag-asa po sa mundong ito dahil sa banal na dugo ng Panginoong Kristo. Nakakalapit po kami sa iyo, Diyos Ama ng direkta sa ngayon, na hindi kami natatakot o nahihiya. Bunga po ng mga ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus nang mabubuo ang kanyang banal na dugo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Pinasalamatan ko po namin. Ganun pa man, Panginoon, ay humihiling pa rin po kami sa araw-araw ng inyong pong pag-iingat at paggagabay po. At nawa, Panginoon, ang aming mga napag-aaralan ay nasa memory po namin at di po namin nakakalimutan upang may apply namin ito sa pang-araw-araw namin po. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.